Okay, sabi na, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, ang sabi, till. Yung salitang till, yung salitang till po, ano yan, meron tinitig ng ano? Doon, future. Diba? May tinitig ng future, till. Okay? Until. Okay? Eto ka, may tinitignan na, pagdating mo rito, eto ka na. Okay? Sabi daw, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, and to, okay, and to, yun yung till, yung purpose, and to a perfect man. Gusto ng Diyos yun. At yun ang gusto ng Diyos, matupad sa mga taong Kanyang pinaalalahanan at tinuturuan sa lahat ng karunungan sa pamagitan ng pagbabasa nila ng banal na kasulatan. At dito sa banal na kasulatan nila, mababasa nila ang mga turo ng mga propeta, mga turo ng mga apostol, turo ng mga evangelista, pastor, at ng mga Christian. Ang sabi na, till we all come into in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So ito yung layunin. Ikaw na makasalanan, wala na akong space. Okay? Magbura tayo ng konti. Ikaw na makasalanan. Okay? Tatawagin ka ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo upang ikaw ay maging ano? Man of God. Maging Kanya. Okay? Sa pagiging man of God mo, ikaw ay papaalalahan at tuturuan in all wisdom, at ikaw ay patuloy na lalago, ikaw ay patuloy na lalaki, ikaw ay patuloy na magpo-progress sa iyong spiritual na pamumuhay hanggang abutin mo ang sukat ng ating Panginoong Jesus. Through studying the Word of God, we are growing. Lumalago. Lumalaki hanggang abutin natin yung perfection. Na tayo ay katulad na ng ating Panginoon sa Kristo. Diba? Sabi doon sa, madalas natin binabasa sa 1 Peter, tingnan niya sabi. Sa 1 Peter chapter 2, verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Kayo'y naging church, kayo'y naging man of God. Tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo, di ba? Kayo'y tinawag. And this is the very purpose that you were called. What was the purpose? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo magsusunod sa kanyang mga habag. The very purpose na tayo ay church ng ating Panginoon Kristo. The very purpose kung bakit tayo tinawag sa Ebanghelyo. Para tayo lalakad sa mundong ito tulad ng lakaring nilakad ng ating Panginoon Kristo. Para mahabol natin yung height niya. At tingnan niyo yung mga lakad na ito na pinasusunod. Yung lakad na pinasusunod ng Diyos sa mga tinawag niya, na sabi dun sa verse 22, na siya hindi nagkasala. Isa nga sa lakaring ginawa ng ating Panginoon Kristo, hindi nagkasala. So yan rin yung lakaring dapat nating matupad sa ating mga sarili na tayo hindi magkakasala. Okay? Ano pa sabi? Na siya hindi nagkasala o pinasumpungan ng mga daya kanyang bibig, nang siya inalipustahin ay hindi bumanti ng pag-aalipusta, nang siya
example ng pamumuhay na nilakaran ng ating Panginoong Kristo na layunin naman ang ating pagkakatawag na dapat nating sundan. At kung nagawa ito ng ating Panginoong Kristo bilang tao, okay, ito rin ating magagawa upang tayo'y maging perfecto sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya nga, yun yung hamon sa Diyos eh. Magagawa ba namin yung hirap-hirap? O sige, ako na mismo ang magiging tao. At ipakikita ko sa inyo, sa pagiging tao ko, kaya ko maging perfecto. At ito yung lakad na inilakad ko